Ah, ito yung sulat ko noon nung nag-break kami. I think 3 months after breakup. I can't remember 3 months after breakup or 3 or 4, something like that. Ito. Yan. Medyo malabo eh. Yan. So, babasahin ko siya kasi hindi ko maibigay sa kanya eh. Mahal ko, minsan gusto kong tumigil ang mundo. Kahit ilang sandali lang, kahit ilang minuto lang, yayakapin kita ng mahigpit. Hindi na ulit kita pakakawalan. Hindi na ako matatakot at ipaglalaban na kita. Kahit sandali lang, kahit ilang minuto lang, walang haagaw sa'yo. Sa akin ka lang. Katulad ng dati. Yung tayo lang dalawa sa gitna ng ulan. Sa gitna ng malakas na unos. Tayo lang dalawa. Asan ka na ba? Kanina pa ako dito naghihintay sa'yo. Darating ka pa ba? O tuluyan ng lalayo? Ilang buwan na ba ang nakalipas mula nang tayo magkalayo? Alam mo ba? Ang dami kong namiss sa'yo. Lalo na yung mga mata mo. Parang kumikislap yung mga ngiti at tawa mong wagas. Labis na ang saya ang nararamdaman natin nun. Yung mga gestures mo, yung mga mata mong nanlalaki pag nagagalit, at yung kilay mong malapit ng magdikit pag nagsasalubong. Sabi ko, hindi kita mamimiss. Sabi ko, nung nagiwalay tayo, marami pang babae dyan. Tama nga. Meron nga. Wala namang katulad mo. Tama lahat sila. Natural. Ang pagsisisi laging nasa huli. Akalain mo bang pakakawalan ko ang babaeng sobrang minahal ko? Hindi ko na kailangan pang sabihin yun. Alam mo rin naman yun, di ba? Sobrang mahal kita. Na sobrang mahal kita. Mahal ko, di ba? Kaya nga kita pinakawalan eh. Kasi kahit anong pilit natin, hindi na talaga fit yung mga pagkakataon natin. Tarantado kasi tunto si tadhana, kumontra pa. Mas gago si pagkakataon at si Destiny kasi sinuportahan pa nila. Kaya eto tayo. Pareho nang di makatagpo ng kaligayahan na meron tayo noon. Alam mo ba? Namimiss ko yung kiss mo. Tapos, kakagating mo yung labi ko. Ang hatik mo kasi, mahal ko. Pero tama ka. Yung kaadikan mo na yan ang sobrang namimiss ko. Mag-isa na lang ako ngayon, mahal ko. Umiiyak. Di tulad nun, pag umiyak ako, o iiyak ka, may yakap at kiss na pampalubag-loob, di ba? Yung, pag nakahiga tayo sa apartment natin, tas, wala tayong ginagawa kundi magharutan. Yung binrate natin yung 1-minute record kiss natin. Tapos hinahawakan kita in public, magagalit ka, pero sasabihin mo, sweet. Ang atik mo talaga, no, mahal ko. Ganyan kaya sa iba. Nakahanap ka na kaya ng mas sweet pa sa akin? Ako kasi hindi pa. Pinipilit ko lang. Pero wala talagang tutumba sa pagmamahal mo eh. Sa kung anong meron tayo noon. Kung di lang talaga kumontra si tadhana pagkakataon si Destiny, edi sana hindi tayo naghihirap. I mean, hindi ako naghihirap. Hirap na kasi ako, mahal ko. Gusto kitang yakapin, halikan, gusto kitang makita, maging akin ka ulit. Di na ako kontento sa somewhere down the road na magkikita rin tayo. Hindi ko mahintay yun. Darating ka pa ba, mahal ko? Andyan pa ba ako sa puso mo? Namimiss mo din ba ako? Kasi ako, oo. Sobra.
Ilang gabing walang tulog dahil hanggang sa panaginip ko, ikaw ang nakikita ko. Ayoko ng ganito. Sigarilyo at alak na lang pantawid sa inip sa pagbabalik mo. Sana pagbalik mo, wala pa akong sakit sa baga. Ilang sigarilyo na kasi naubos ko. Ikaw pa rin ang nasa isip ko. Mahal ko. Mahal. Mahal na mahal na mahal. Sobrang mahal pa rin kita. Oo, ikaw lang mula noon hanggang ngayon. Ang buhay ko. Lumipas man ang taon at hindi kita makita at may balik sa buhay ko. Tandaan mo, ikaw lang tanging mamahalin ng puso ko. Para sa iyo lang ang pag-ibig na binubuo ng bawat hiningang inilalabas ng puso ko. Ikaw lang noon, ikaw pa rin hanggang ngayon. Ito yung pangalawang sulat ko sa kanya nung siguro 3 months or 4 months later. After nung unang sulat ko sa kanya, ito yun. Hindi ko rin maibigay, Dear mahal ko, kamusta ka na? Palagi kong iniisip kung kamusta ka na kaya. Pero masyadong mahirap para sa akin ang lapitan ka. Kamustahin ka. Marahil ay isang mura na lang ako sa'yo katulad ng sinabi mo kay Ash. Nanatiling ganun na lang yun. Hindi ko rin maisip kung bakit ko ba ginagawa to. Alam ko naman pagtatawanan mo lang ako. Kung di ka patuloy ang nagbago, sigurado kung bibigay ko sa'yo, susunugin mo to. Hindi ko lang talaga kasi alam paano ka pakakawalan eh. Paano pakakawalan itong damdamin ko? Ilang buwan na rin ang nakaraan mula nang mawala ka sa buhay ko. Pero siguro ito yung kabayaran sa mga kasalanan ko sa'yo. Sa hindi ko pakikipaglaban. Nagkakatotoo yung sumpa mo noon nung mga panahong galit at mura ang naririnig ko sa'yo. Eto, hindi na ako makasumpong ng kaligayahan. Nararamdaman ko pa rin ang hapdi at sakit ng pagkawala mo. Natama ka. Tama ako. Wala nang katulad mo. You're still the one. You're still one of a kind. Kahit libutin ko man ang buong mundo, wala na akong mahanap na katulad mo. Kaya I'm suffering more kasi ako ang naghahanap ng katulad mo. At alam kong ako, murado na dyan sa puso't isip mo. Buti alam ko, no? Parang nai-imagine ko yung reaction mo. Ganito na lang ako lagi. Bawat araw, naalala ka. Iniisip yung mga gandang bagay para sa akin. Lang ha, yung mga bagay na ginagawa mo na nakatatak pa rin sa puso ko. Alam ko kahit anong gawin ko, hindi na mawawala yung mahal ko. Kahit kailan. Magdrama man ako ng buong buhay ko, alam ko hindi ka napapalik sa akin eh. Matantangi kong hiling ay sana. Kahit anong mangyari, huwag mo nang mag-cross ang landas natin. Di kita kayang makita eh. Di ko kakayanin. Baka mabuwal ako. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi ko magawang tignan ka sa malayo. Hindi ko kayang banggitin ng paulit-ulit ang pangalan mo. Hindi ko kayang tignan o basahin yung mga post mo sa FB. Kung di lang sasabihin ng mga kaibigan ko at sa tuwing may sasabihin sila tungkol sa'yo, ayun na naman ako. Kakanda pira-piraso na naman ng puso ko. Unti-unti ko na namang bubuin nun. Parang tanga lang ano. Dapat maging masaya na ako kasi okay na kami ng mama at mga kaibigan ko. Pero ewan ko ba, sa bandang huli naisip ko pa rin mas magiging masaya pa rin ako sa'yo dahil ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang noon. Bakit pa hanggang pati ngayon?
Hindi din ako natutuwa sa nangyayaring ito. Nangyayaring ito sa akin. Kung akala mo ginagawa ko to para magpaawa, hindi ah. Di ko rin maintindihan. Di ko alam kung bakit ba. Di ko alam. Basta ang alam ko lang, para makaluwag sa puso ko, kailangan kong gawin to. Sobrang bigat na kasi, alam mo yun. I miss you so bad. I miss everything about you. Every little thing. Every word. Every fights. Every moments. Everything that I did with you. I miss you. And I miss you so much. Walang paraan para masabi ko sa'yo to. I miss you and I love you still. Para ako magpaliw kasi halos araw na lang kitang napapaniginipan na tila ba may nais kang sabihin. Oras-oras mo akong ginugulos, mga halahala mo. Sobrang mahal pa rin kita. Pinilit ko namang limutin ka na parang hindi ka na nag-i-exist agad. I mean, parang hindi ka na nag-i-exist, pero pinilit ng puso kong agad sumuko. Marahil dahil alam nito na nangako ako sa'yo na kahit anong mangyari, di ko kakalimutan sobrang minahal mo ako. Ngayon ko lang na-realize na thankful pala ako dahil sa lahat ng pangit sa akin, minahal mo pa rin ako. Tsaka hindi totoo na walang magmamahal sa'yo. Alisin mo yun sa isip mo. Medyo mataray ka lang, oo. At nasabi ko lang yan out of nowhere. Dahil ang totoo, napakadaling mong mahalin. Napakadaling mahalin ng isang tulad mo. Dahil walang papantay sa pag-ibig na ibinibigay mo pag nasa relasyon ka. Nakakainis lang kasi. Tama na naman sila. Nasa huli ang pagsisisi. Hanggang ngayon, kasi kahit anong gawin ko, alam ko hindi ka na magbabalik eh. Hindi na. Kaya siguro ganito kasakit ang nararamdaman ko. Hanggang ngayon kasi siguro alam ko sa sarili ko, dapat tigilan ko na ang pag-asa kung mamahalin mo pa rin ako. At itigil ko na ang pagpatupad sa pangako kung ikaw lang ang huling mamahalin ko ng ganito. Yun. Tapos, this is the last letter. Ito, sulat ko to noon. Gusto ko sana ipadala nun kay Papa Jack. Pero hindi ko nagawa. Nakakaya. Babasahin ko na lang. After 5 months naman to, nag-break kami. Gusto ko lang i-share yung kwento namin ni mahal ko. Siguro may magsasabing nakakapanghinayang, pero as usual, mas marami yung magsasabing ng tama lang ang nangyari. To start the story, I want to say na hindi itong pangkarinawang istorya kasi same-sex kami. Kumbaga ako yung acting boy at siya ang girl. Mahal na mahal ko siya. Sobra. Tago na lang natin siya sa pangalang TL. High school pa lang daw siya, ay crush na ako. Senior niya ako at hindi ko talaga siya pinapansin noon. She even bought me a book para mapansin ko lang siya. Hindi ko naman siya ni-snap pero hindi ko lang talaga siya type noon. After so many years, nakita kami ulit dahil sa Facebook. Inad niya ako and we decided to meet. Ang ina-expect ko ay isang uhuging bata na may sobrang haba ng buhok at hindi kahit kailan man pumasok at sumagi sa isip ko na iba na siya. At magugustuhan ko siya. Until pagbaba niya sa trike, sinasakyan niya, nagulat ako kasi she's grown up. As in grown up. And it all started there. We became close, we became lovers. Masaya naman kami. Yung tibong kilig moments every day, rana, flowers, holding hands while walking, dating, etc. First ako, naging ganitong BF niya. Pareho kami sumugal, pareho kami naniwala at nabulog sa pagmamahal. Pareho kami naniwala na kahit alam naming imposible, kahit alam naming hindi kami pwede, kahit alam niyang hindi tanggap ni nanay
ang kalagayan at katauhan ko. Kahit alam niyang medyo mahirap ang papasukin namin, ganon niya akong kamahal. Dahil tinanggap niya ako, at ganon ko din siya kamahal. Dahil pareho kami naniwala na may forever. Sa sobrang mahal ko si TL, minsan, nakakalimutan ko na yung sarili ko. Minsan, nakakalimutan ko na yung kalagayan ko. Minsan, para akong baliw na isang araw ko lang siyang hindi makita. Hinahanap-hanap ko na siya. Halos buwan-buwan, every other day kami magkita. After 1 year, nasaya at hirap na pinagdaanan namin ni TL, dumating kami sa point na nag-decide akong lumayas. Pilit kasi kami pinag-ihiwalay ni nanay eh. Tinulungan ako ng kaibigan ko at syempre si TL din. Sila ang sumunod sa pagkain ko araw-araw at sa pamunang bayad ko sa dorm. Nagkatrabaho ako sa kanila. Natupad namin ang pangarap ng isa't isa. Yung gigising sa bawat umaga ng mukha ng isa't isa yung nakikita. Yung matutulog kami, na kamay ng isa't isa ang aming hawak. Yung ganong bagay pa lang alam naming wala na kaming hihilingin pa. Nang nagtatrabaho ako sa kanila, tanggap naman kami ng pamilya niya at tanggap nila ako para sa kanya. Hindi niya ako tinuring na ibang tao, kundi parte na ng pamilya nila. Masaya ako sa trabaho kasi araw-araw kami magkasama. Lalo naming nakilala ang isa't isa. Lalo akong napalapit sa puso niya. Lalo ko siyang minahal. Pero dumating pa rin ang mga gabing naalala ko sila nanay. Alam ko galit sila. Pero alam ko mapapatawad din nila ako at maiintindihan. Pilit na lang namin kinukubli ang katotohanan matatapos din ito. Gusto namin patunayan na may forever sa ganitong relasyon. At kalagayan. Pero pilit na kumukontrat ang tadhana sa aming dalawa. Nag-celebrate pa kami ng ika-14 na mansari. Wala akong idea sa kung anong klase ng presentasyon niya ng gabing iyon. Mahilig kasi yung sa ganun eh. Mahilig mag-surprise. Dinalan nila ako sa park at siya pala ay nag-prepare dun sa dorm ng surprise niya sa akin. Pagdating namin doon ay may mga kandila, mga puso sa sahig at habang tumutugtog ang kantang 1,000 Years by Christina Perry, pinasahan niya ako ng sulat niya. Wala na yatang masihigit pa sa pakiramdam ko noon. Yung ang sarap na tuwang-tuwa siya kasi ina-explain niya kung gaano mo siya iniingatan at gaano kanya kamahal at gaano mo siya kamahal. Niyakap ko siya, nalikan at nagpasalamat. Di ko inakalang yun na pala ang muling mansari na isa-celebrate namin ng magkasama. Paggising namin sa umaga, doon na si nanay. Galit na galit at pinagduduro niya sa mukha si TL. Hindi ako nakaramdam ng anumang bagay noon. Walang tinig kundi ang puso kong malakas ang kabog. Hindi sa takot ko sa nanay ko, kundi sa takot ko na ito na ang katapusan ng love story naming dalawa. Iyak, sigaw at kung ano-ano pa, pero walang lumalabas na salita sa aking bibig. Wala akong cellphone para tawagan siya. Walang paraan, pero gumawa ko ng paraan. Naitago ko yung broadband at niloadan ko yun. At saka ako nakitawag sa tindahan. Hindi kami sumuko. 1 buwan at mahigit pa naming ipinaglaban ang lahat. Kahit na parang ayaw ko na siyang sobrang pahirapan pa siya. Di pa rin kami bumitaw. Napadpad ako sa Manila, nagkita kami doon, nagkita ulit kami ng pangalawa.
Masaya na kami kahit magkausap lang kami sa phone o sa chat. Masaya na kami kahit alam namin sandali lang ang mga oras na yun. Yung mga oras na huli ko siyang nakita. Parang may nagpipigil sa akin na paalisin siya. Gusto ko siyang higutin pabalik pero nakasakay na siya ng jeep. Hanggang sa sumuko na siya makalipas ang ilang araw. Nakapag-break na siya sa akin. Dahil hindi niya na matagalan yung sitwasyon namin. Gusto niya na magkita na kami. Paano ko naman gagawin yun? Kung alam ko mapapahamak siya. Sabi ni nanay kung hindi ko daw titigilan si TL. Dahil hindi niya ako magawang saktan, si TL na lang sasaktan niya. Alam ko kaya niyang ipagawa yun. Kilala ko si nanay. Mas gugustuhin nang magalit si TL. Mas gugustuhin ko nang magalit sa akin si TL kesa sa mawala siya ng kayan sa mundo. Mahal na mahal ko si TL at ang tanging magagawa ko na lang noon ay pakawalan siya. Isang bagay lang naman ang inihiling niya noon. Buhat noon hanggang ngayon. Hanggang bago kami maghiwalay. Ang ipaglaban siya. Pero hindi ko na magagawa yun. Marami na ako nasaktan. Marami nang nadamay sa mga ginagawa ko. Si nanay, ang pamilya ko, mga kaibigan ko, pamilya ni TL. At hindi ko pa maibigay sa kanya ang tanging gusto niya. Patuloy ang pagluha ko habang sinasalaysay ko ang sulat na ito. Sa kagustuhan kong marinig niya ni TL na totoo pa rin ang forever. Ang pangako niya, ang pangako noong siya na ang tunay kong mamahalin ng una't huli. Yun na lang ang kaya kong mapatupad para sa kanya. Naghiwalay kasi kami ng puro sumbat. Hindi ako nakapagparamdam sa kanya matapos niyang sabihin, itaga ako sa bato, wala nang tayo. Naisip ko na mas mabuti ng kamuhian niya ako kaysa sa ipagpatuloy pa namin ang lahat. Kahit alam kong hindi na ako makakawala sa kalagayan ko, mas nahihirapan siya kung ipipilit pa namin. Ang hirap kasi pag ang isang relasyon na kokontrahin ng pamilya, di ba? Hindi ko na may paliwanag kung gaano kasakit ang pagkawala niya sa buhay ko. 5 buwan na ang nakakaraan pero tignan ang picture niya, hindi ko kaya. Ang sakit pa din. 5 buwan na akong walang balita sa kanya kasi ayaw kong mas madagdagan pa ang sakit na nararamdaman ko pag nalalaman kong may iba na siya. Selfish na akong selfish. Pero sana siya rin. Tinutupad niya ang pangakong ako lang ang huling mamahalin niya. Pero alam kong galit na galit siya sa akin. Dahil alam kong nangako ko sa kanya na ipaglalaban ko siya. Pero hindi ko nagawa. Sa sitwasyon kong yun, hirap na hirap ako. Marami akong pangakong hindi natupad. Dami kong gustong sabihin sa kanya ay patawad sa mga pagkukulang ko, sa hindi ko paglalaban sa atin, sa biglang hindi ko pagpaparamdam, sa lahat-lahat mahal ko. At ang lagi mong tatandaan, nasa iisang langit pa rin tayo. At kung sakaling may second life, ikaw pa rin ang hahanapin ko. Dahil everything I said is true. Ikaw lang noon, ikaw pa rin ngayon, at ikaw lang ang iibigin ko ng ganito. Kesyo totoo o hindi magtotoo forever. Ngayon yung sulat ko sa kanya. Yung iba, naitapon ko na ata na matandaan kung nasaan. Yan. Gustuhin ko man ibigay sa kanya yung mga yun. Alam ko hindi niya rin babasahin eh. So, sana mapanood niya to.